Eto may paparinig ako sa inyo. Kasi punta tayo doon sa sa issue ng ni Lacson, yung pag-iiwas ni Lacson kay Marcos. Alam mo, may napanood ako, ang ganda ho eto, hindi ho ito Duterte supporter. Ang alam ko, dilawan nga ho ito. Pero tingnan natin ng kanya sinabi. Senator Ping Lacson in his privilege speech said that Bersamin, Undersecretary Bersamin, Undersecretary Trijiv Olivar were in effect collecting, they were the ones in effect using the president's name. The president did not know about the supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, this level is Bersamin. Do you believe that? Grabe yung tawa ni ma'am. Kanina kasi inaayos natin yung audio nito para mas marinig siya eh. Nung pinakinggan ko, sabi ko, parang mali lang siguro yung pagkaayos ng video. Nung pagkita ko ng video, totoo palang tumatawa. Pambirang buhay rin, oo. Go ahead. Now, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olivar, Undersecretary Adrian Bersamin, who is the E.S.'s son, it appears based on Senator... Son, he's the ESS grandnephew. All right, my apologies, grandnephew. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, yeah, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid. He does not, that his undersecretary ito, hindi man secretary, walang takot sa kanya. Nagigets ninyo? Ang ganda nun eh. Nung panahon ni Duterte, mga kababayan, walang ganyan. Gamitin mo yung pangalan ni Duterte. Patatawag ka talaga sa Malacanang. Wala. Kaya nga noon, di ba nakikwento ko sa inyo, ang daming lumalapit kay Mocha kasi kita nyo naman si Mocha parang lakas-lakas niya kay Pangulong Duterte. Nagpapatulong, yung mga, hindi totoo ito ito totoong kwento ito. Ang daming nagpapatulong kay Mocha na makausap si Duterte, maganito si Duterte. Si Mocha hindi, never yan na, sige akong bahala sa'yo, malakas ako ito eh. Walang ganun. Bakit? Lahat sa kanya takot eh. Bakit? Kasi nga si Pangulong Duterte, kumpara sa bayan, i-push mo. Kaya katulad nung, tandaan niyo yung ETA, si Mocha naglapit nun. Kasi yung ETA na yun, tinulungan yun ni Senator Bongo. Akala ni Mocha, isang beses lang tutulungan ni Senator Bongo yun. Tinulungan niya all throughout. At gustong magpasalamat nung ETA na yun kay Pangulong Duterte in diretsyo. Kaya nilakad ni Mocha yung kay Pangulong Duterte para mamit si Pangulong Duterte. Ganun lang. Wala yung mga humihingi. Kasi nga, ng pabor. Kasi hindi ganun. Ang mga nakapaligid kay Pangulong Duterte, alam nila na hindi pwede kay Pangulong Duterte yung hihingi ka ng pabor o gagamitin mo yung pangalan niya. Ito, sinasabi nga ni Munsod na Yusek, ginamit yung pangalan ng presidente para makakuha ng bilyon. Bilyon hindi ho milyon. Alam niyo ba kung magkano yung bilyon? Malamang sa inyo, iba sa inyo, hindi niyo alam kung gaano kadami yung bilyon. Eh ako nga, milyon lang, hindi ko na alam kung gaano. 100 million yan, hindi ko alam kung gaano nakadami yun eh. Bilyon pa kaya? Alam niyo ba ibig sabihin ng bilyon? Lagpas ho yan sa ilang zero yan. Di ba? Tapos gagamitin mo yung pangalan ng presidente. Tangin ng buladas to si Lacson eh. Unless talagang tangin na binabastos lang ang presidente at ginagamit ang pangalan niya ng kung sino-sino. So inaamin nyo ba na si presidente mahina talaga nila lang, walang kwenta, inutil? Abay dapat matanggal na yan sa posisyon. Kasi parang gano'n na sinasabi ni Lacson eh. Napaka-inutil ng presidente para malaman yan. Eh bakit pa nakaupo yan? Inutil pala. That's for the court of public opinion to decide. But Ping Lacson cannot tell me that these people, these underlings, operated without the knowledge of the president or without even the president whiffing his mail. We're not talking about millions here. We're talking about billions. I mean, isn't it rather odd? Is that believable?
Is that believable? I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? And he's some, do you believe that? Hindi, ma'am, ako ito lang. It's either si Marcos ang stupid o si Lacson. O pareho sila. Di ko alam. What his sister said, that he is a drug addict, so he does not know what's going on. And it just goes there for with mga idiot boards so that he can talk in public. Hindi naman pwede yun. Either you think that the president is capable, or do you think the president is stupid? Diba? Oo. Please, all I want is the information brought out to the Filipino people. My long-term objective is that they know which congressmen to re-elect and which to get to kick out of office. That's the only way. We cannot wait for the court of law to decide for 7 years. By the time that we've got already another president and another, no more. Okay, so before we go, we don't have enough time, but I will be seeing you soon for another interview anyway. Is this the drama? Senator Amy Marcos coming out, those drug allegations. Karen, I know, the whole, society knows that there has always been drug addiction, statements made against Bongbong and his wife. I mean, so many people say that they've seen it. It's not as if we don't know, right? What Amy did was tell the people what we know privately. Don't you think? Do you believe that was fully the truth? And Senator Ping Lacson said that was un-Filipino. Since time immemorial. Amy asked Duterte. Didn't Amy ask Duterte not to bring Bongbong's name out? Because Duterte knew that Bongbong was an addict. Hindi ba? I think we all, not everybody, but people in a certain circle. Society. Maybe because I don't have personal knowledge, and I doubt if you do. I don't think you would be in the same circle. Well, because I don't take pot, or I don't take drugs. But I know people who do take drugs and who then say, yes, they are, oh God, for heaven's sake. Karen, what Amy said in public is something that we have known in private, and which President Duterte talked about, which... Si Karen, medyo sinasabi niya pa na wala daw siyang alam eh. Kasi alam mo, yung panahon ni Lolo Lamunso, di ko naman sinasabing sobrang tanda niya na, lumabas pa nga yan sa pahayagan, international, di ba, sinami mismo ng isang rock group. International rock group, sinabi nila na nagse-session, nagja-jamming sila with the son of the president. At that time, pumunta dito yun. Yung rock group na yun. At ang presidente nun si Marcos. At inamin nila yun sa dyaryo. Hindi pala dyaryo, magazine. Nasa magazine yan. So it's a public knowledge na noon pa, yan ang sinasabi ni Monsod. Alam na ng lahat ng mga, lalo na yung kaedad nila noon, na talagang ito ay gumagamit. Yun ang sinasabi. It's a public knowledge. When Amy talked about before, so we all know that this has been for the past 10 years. This has been all over the place in certain circles. That the president and his family, well, at least the president and his wife, partake of this. I think it's cocaine. Taking cocaine. Okay. That Amy brought it out. I mean, if but does this help? I mean, does this help the economy? Does it? Because with these allegations, the president was elected anyway, right? And Malacanang has said it has been proven. No public charges. That's why that's why Amy went. I think Amy went to Duterte and said, "Please don't include his name," or something. In other words, Amy was complicit.
in electing her brother, who she knew was taking drugs. I don't know whether he's an addict or not, but he's been taking drugs. Maybe he takes drugs for, what do you call that? Yung taking drugs for entertainment or whatever. Yung not serious. I don't know how serious an addict he is. But definitely, he is more an addict than Laila de Lima ever was. Laila de Lima never took a single bit of drugs, and she was considered a drug queen. Diba? Oh, I think to close. Ito. Ipapakita ko lang ho sa inyo. Ito yung report sa isang The Cordilleran. Ito. Lumabas ito eh. Sa news noon. Ipapakita ko lang po sa inyo. Hindi po ako nag-report nito para lamang po sa kaalaman ninyo. Gusto ko lang ipakita para baka sabihin ninyo niloloko ko kayo eh. Alam mo naman tayo, laging may ebidensya, hindi katulad ni Claire Castro, di ba? So tomate. Ito. Okay, wait lang. I-check ko lang kasi isinama ko yung yung ayan. Baka mamaya pati na nakuhanan yung iba. wait lang. Ayan. Ito yung website na yan Ayan. Okay? So ayan yun. Yung For New Musical Express magazine in 1990. Ito yan Okay? Ngayon papakita ko ngayon yung mismong inilabas dito na picture nitong website na ito yung nilabas ng picture, Hindi, again, hindi po tayo nag-aakusa ng Tayo po ay ipinapakita lang natin yung balitang nilabasan nyo noon. Okay? Ayan po yun. Ano sabi dyan? Well, hindi pala sa Pilipinas, Sabi dito, well, I remember when we had this homecoming tour in England, sometimes in 78 or 79, there was this young kid who is the son of a president of the Philippines. Hung around with us for 2 months. Riding with our tour bus and staying hotels, acting like a roadie. He provided us kilos of cocaine. Expensive alcohols and other drugs for free just to be with us. Grabe, no? Hindi ako nagsulat nito, Again, Ito'y pinapakita lang natin yung website na nilabasan nitong pahayagan na ito. Pinakita ko sa inyo, di ba? Ito yung website na yan. Para lang sa kaalaman ninyo. Ayan yung website na yan. The Cordilleran, sun.com. Okay? So, ibig sabihin po, sabi nga ni Ma'am, Munsod, hindi na po ito tago. Ito'y public knowledge na. Is because we don't have enough time, we're actually over time, is this family fighting, the investigations, all of this. How does this affect the economy? And I'll be honest, his own administration. Let all the truth come out. Truth never hurt anybody, truth never hurt a country. Knowing the truth is better. But at this point, President Marcos is our president. All right? I don't want him impeached. I don't want him impeached at this point. Let him continue what he's trying to do. He has done some good. Let him continue that until 2028. But I certainly don't want any of his relatives or his, to be reelected. I don't want that. And I hope the Filipino people realize that this bunch of people, except for a few, this bunch of people we have in Congress and the Senate should not be reelected. They're all involved. My God. All right, but I think to close, you do say one thing, regardless of how you feel about the investigation, you say one thing because your voice is influential, is you don't want the president impeached. That's one thing you're making clear today. Who is going to be the president? Just ko po naman, let's not go from the fire to the I don't know, you know what is that term? Ayan Eto, kitang-kita ninyo, dilawan ng galawan. Gago! Ito yung prinsipyo nila. Eto, dito makikita ninyo mga kababayan, baluktot talaga ang prinsipyo nila. Hindi ko po, again, matanda na po ito si Munsod. Ayoko pong i-disrespect, lalo na may galang po ako sa matatanda.
Pero dito, makikita mo yung logic na baluktot. Sobrang baluktot. Siya na mismo ang nagsasabing confirm. It's a public knowledge. Alam na ng tao na adik ang presidente. Alam. Siya mismo nagko-confirm eh. Sinasabi na niya eh. Alam na natin niya lahat yan. So therefore, she is believing that Marcos o BBM is a cocaine addict. Yun ang sinasabi niya sa mga sagot niya. Tinatabla pa nga siya ng konti ni Karen Davila na sinasabi, paano mo nasabi, parang ganyan, di ba? Pero siya, sinasabi niya, public knowledge na yan, alam na natin yan. Pero magtataka ka, ayaw niya ma-impeach, ayaw niya matanggal si Marcos. Because of VP Sara Duterte. Yan po ang utak ng isang political at self-interest lang ang tinutulak. Nagigets nyo? Mantakin mo. Hahayaan mo lang ang isang adik na presidente dahil ayaw mo sa isang vice president na si VP Sara Duterte. Anong klaseng kalokohan po yun? Madam Monsod, ayoko po kayong bastusin, ayoko po kayong batikusin, pero isa hong malaking kabulastugan, hindi ko masabing katangahan eh, kalapastangan para tanggapin na okay lang, sige, okay na si Marcos, tiisin na lang natin na meron tayong ganyang presidente, lulong na presidente kasi ayaw namin si VP Sara Duterte. What kind of joke is that? Hindi, di ba? Para bagang ganito. Parang ganito lang yun. Sa pamilya, adik ang tatay. Lulong yung tatay. Ayaw mo siyang mawala kasi yung kuya mo ang magiging padre di pamilya, yung kuya mo malupit sa'yo. Galit sa'yo. O sabihin na natin, hindi ka favorite. Hindi ka love nung kuya mo. May love siyang iba. Di ba? Mas love niya yung kapatid mo. Hindi ikaw ang number 1 sa kanya. Pero mas tiisin na lang natin yung tatay nating adik para lang hindi mamuno si kuya sa pamilya. You understand what I mean? Ganon yung logic na yun eh. Titiisin mo na lang na may mangyari sa pamilya mo, na mapahamak ang pamilya mo, na maubos yung mga gamit sa bahay mo, na maaari pang maghahasa yung mga kapatid mo kasi ayaw ko yung kuya ko, hindi ako love nun eh. Gago! Hindi po ba hindi ko masabi talaga kung ano ba ang tawag mo doon, kalapastangan, kalokohan, katarantaduhan, katangahan, kabobohan, hindi ko masabi kung ano yun, hindi ko ma-describe kung ano yun. I-describe nyo nga. Hindi, sige nga, describe it in one word. Anong klaseng pag-iisip meron yung ganyan? Anong klaseng pag-iisip? Sorry hindi po ako pero nangaano na rin. Hindi ko talaga maisip yung ganun, mga kababayan. Eto, papakita ko pa sa inyo ito, sandali, chotomate. Papakita ko sa inyo ito. Wait. Sandali, nawala na. Ito. Ayan, ito. Ayan, no? Sabi dito, while the Bahasa Luneta 2.0, wow, kala mo talaga. Tingnan mo, sasabihin ng ABS-CBN, mas maraming tao to kaysa dun sa INC. Ganyan yung mga katarantado yung mga media. Tingnan nyo, ano sabi dyan? Sige, basa. Ano sabi? Basahin nyo. Di ba? Ano sabi dyan? Sa 2.0, welcome po ang lahat ng galit sa korupsyon at naghahanap ng pananagutan mula sa lahat ng sangkot, mula sa iba-ibang hanggang sa tuktok. Ang hindi lang po pwede sa Luneta ay yung nagdidepensa kay BBM at nais gawing presidente si Sara. Pero lahat ng Pilipino welcome. Magkita-kita po tayo sa November 30. Gago! Alam mo, so absuelto na kaagad si Romualdez? Ang ayaw nyo lang si BBM at saka si Sara Duterte? Sa bagay, ikaw ay membro ng Makabayan Black na kung saan ay nakikinabang sa leadership ni Romualdez.
O baka sabihin nung iba dyan, ha? Baka sabihin nung iba, hindi naman na speaker si Romualdez. Hindi totoo yan. Pinalitan lang yung pangalan doon pero siya pa rin na namumuno doon. Ang tanong sa'yo, ha, Teddy Casino, magkano ang binigay sa inyo? Sa mga kasamahan mo, magkano binigay? Para hindi nyo, mantakin mo, ha? Ang dami na nagturo kay Romualdez. Si Romualdez ang pinakapinuno ng, aside from the Zaldicom pinuno ng appropriation, si Romualdez ang speaker at that time. Siya talaga ang pinaka-head ng small committee na yan. And yet, hindi kayo galit sa kanya? Gago! Hindi, tanong lang talaga, magkano? Ilang bilyon? Ako, eto AFP, makinig kayo. Ito dapat ninyong binabantayan. Hindi yung rally ng INC, hindi yung rally ng mga Duterte supporter o ng, hindi pala Duterte supporter, sorry, UPI. Kasi yung mga ibang taga UPI doon, di naman Duterte supporter. Hindi natin masasabing Duterte supporter lahat doon eh. Hindi yan ang kailangan yung bantayan, AFP. Alam nyo, AFP, sigurado ako from your deep heart, alam nyo ito ang mga tunay na kalaban. Alam nyo yan, ito mga makakaliwa. Payag ba kayo na pinapatay ng mga NPA ang mga AFP? Pinapatay ng mga, nung naalala nyo, nagkaroon ng peace talks between PRRD and mag-peace talks dapat yon, PRRD and this group, CPP and PENDF. Ano nangyari? Yung convoy mismo ni Pangulong Duterte, mga PSG, inambush. At alam nyo yan, AFP, itong mga NPA, ay, kasi di ko na kailangan paalala sa inyo mga sir. Kasi na-orient naman po ako dyan eh. Nung panahon na tayo po ay tumutulong sa gobyerno para po ilantad ang kasinungalingan nito. Naalala nyo sa NTF-ELCAC? Nilalantad natin ang kasinungalingan nito mga ito. At alam nyo, yan ang tunay na kalaban. Yan mga yan. Oo, hindi man, sila man ay legal. Itong bayan, ito ba, itong Makabayan Block na ito, legal man sila. Kasi hindi sila bumibitbit ng mga armas. Pero alam ninyo, at yan po ay nakita na natin sa mga news, na yung mga NPA na na-raid ninyo ay may mga placard ng mga Makabayan Block na congressman. May placard sila ng mga party list na yan. At alam din ninyo, marami na nangyari na napatay sa enkwentro between NPA and the AFP at naando na mga membro. Kung hindi yung kanilang head, yung mga membro na mga party list na ito. Alam nyo yan, AFP. Kaya yan dapat ang bantayan ninyo. Yan ang talagang, kita nyo nga yung huli sa Mindiola, sino ho ba ang nanggulo nun? Kahit yung mga tangang kakampwet na vlogger, pinagbibintangan ng mga Duterte supporter. Pero yung pulis, napag-alaman nila na mga Makatae Black pala itong mga nanggulo. Mga membro na Makatae Black. So ibig sabihin, alam ninyo sila yung magulo. Ang INC, maayos yan. Hindi manggugulo yan. Yung UPI, dati yung mga kasamahan yan, hindi manggugulo yan. Hindi mo sila ganong tao. Eto mga to, ang merong record sa kasaysayan na talagang marahas ang kanilang rally, ng babato, ng pupukpok. Sigurado ako mga kababayan, kahit PNP, alam po ito eh. No, sigurado po ako, alam po ito ng mga PNP na nakakahuli ng mga nanggugulo sa rally. Alam po nila yan. Yan ang bantayan ninyo. Sabi ko sa inyo, bantayan nyo yan. Unless, eto, meron tayong nadidinig-dinig sa palipaligid na maaaring manggulo yung mga nasa November 30 na rally para magdeklara ng martial law. Nag-aantay na daw eh. Para bagang ganun eh. Para bang nakaabang na para pag may nanggulo, martial law. Sa akin, huwag nyo idama yung mga matitinong nagrarally. Huwag nyo idama yung katulad namin na isa lang naman ang hinihiling namin, mag-resign ng presidente. Which is, I don't think it's a sedition kasi sinasabi nila sedition. No, hindi mo naman pinipuwersa yung presidente mag-resign. Kaya nga resign eh. Ibig sabihin, voluntary mong bababa.
Kasi kung marahas yung mga nagrally itong nakaraan, di sana nagkaroon ng marahas na ano. Wala. Ang sinasabi natin, panawagan natin, bumaba ka na kasi wala ka ng direksyon. Kung ayaw mo mang aminin at sinasabi ng iba na hindi naman involved si Marcos, blah, 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 still, you are the president na nagsimula ang budget sa'yo at natapos ang budget sa'yo. Ikaw ang pumirma ng budget. So meron kang responsibilidad diyan sa most corrupt budget. Therefore, dumadaan sa'yo lahat yan at ano to, nga? Nga ka? Anong tawag mo doon? Incompetent ka. If you are incompetent, the trust of the people, wala na. Public trust di ba? Public office public trust. Wala na ang tiwala ang taong bayan sa'yo kasi nga, dumaan yung mga proyekto, ghost project lahat. O, hindi ba tuwid o makatarungan o legal ang sabihin namin, hoy, wala ka nang ginagawa, magpahinga ka na, mag-resign ka na, umuwi ka na, sabi nga ng kapatid mo, umuwi ka na dun sa inyo. Dahil napapabayaan mo na ang Pilipinas. That's a valid reasoning. Hindi sedition yun, wag yung takutin ng taong bayan sa sedition nyo. Hindi sedition ng hingin ang mag-resign ng presidente. Hiningi nga Kaya nga hingi, ibig sabihin voluntary. Hindi naman pinwersa. Wala nagpipwersa na mag-resign siya. Yan ay voluntary. Kaya alam mo, sasabihin ba namin yan kung pepwersahin ka? Sasabihin ko ba na mag-resign ka kung pepwersahin kita mag-resign? Kung puwersado pala, bababayin kita, punta ako sa Malacanang, hatakin kita. Yun ang sedisyon. Hindi yun. Ang sinasabi natin, peaceful, legal way of resignation, which is also in our constitution. Na pag hindi na kaya, mag-resign na lang. Yun lang naman yun Huwag natin takutin ng taong bayan. Dito tayo dapat dito sa mga to. Pwede kasi nakikita nyo naman sa kasaysayan, pag sila nagrally, nagkakaroon ng pukpukan, bombahan, ng mga tubig. Sana kung ibang bombahan na makikita natin dyan. Okay lang. Pero bombahan ng tubig Di ba? Kaya nga mga kababayan, maging alerto tayo. Okay? Para sa ating contest na GCash, ito ang tanong. Ang tanong! Yun! Ayan na. Dapat may ganun tayo. Ang tanong. Sino ang bagong abogado, spokesperson, tagapagtanggol ni Marcos? Unang tatlo makakatanggap ng GCash. Sino yan? Yung bagong spokesperson ngayon ni Marcos. Di umano. Bagong tagapagtanggol niya. Sige nga, kung kilala ninyo, sino ho yan? Hindi ho si Auntie Claire.